What's going on everyone? Yvonne here. Ngayon sa 21st century, yung A-B testing naging isa na sa mga best ways para ma-optimize yung marketing performance. And look, makes total sense talaga siya. Most of the time, hindi mo talaga alam kung ano yung mag-work. Through A-B testing, pwede nating pagtabihin yung iba't ibang options. So, ganito. Kung nag-argue yung team mo kung alin ang mas okay na subject line, ayan, pwede nyo nang isettle yung debate na yan for good. Sa guide na to, i-walk through ko kayo kung paano gumawa ng A-B testing within Go High Level para yung marketing performance nyo nasa peak level talaga. So, without further ado, pasok na tayo. Ngayon, bago tayong tuluyang magsimula, pag-usapan muna natin kung bakit importante yung A-B testing. Isipin mo to, pagdating sa marketing, sobrang daming variables. Meron yung actual content, subject line, yung thumbnail, ang daming gumagalaw na factors. Tapos bukod pa dyan, ang dami ring channel sa marketing mula sa funnels, to emails, to SMS, ang daming kailangan i-consider. And kaya ganyan yung ginagawa ng mga top marketing teams, gumagawa sila ng iba't ibang versions ng isang specific ad tapos tinitignan nila kung alin yung pinaka nagpa-perform. Tapos from there, once may proof of concept na sila, dinadouble down nila yung gumagana at tinatanggal naman yung hindi. Pero sapat na yung theory. Let's really get in para makita kung ano yung ina-offer ng Go High Level at kung paano ginagawa yung A-B testing sa loob nito. Ngayon, isi-share ko na yung screen ko. So, kung gusto nyong sumabay or i-try mismo yung platform, merong link sa baba sa description para sa free trial ng platform. Ayos. Ngayon, pag naklik nyo na yung link, ang gagawin nyo lang ay pindutin yung 14-day free trial. Tapos from there, ilalagay nyo yung company name, pangalan nyo, number, at email. Piliin nyo rin kung anong plan yung gusto nyo. Ilagay yung payment information, i-check yung maliit na box, at ayan, ready na kayo. Ngayon, pagdating sa kung anong plan yung pipiliin, gagawin ko lang siyang simple. Kung A-B testing lang naman para sa sarili mong business at hindi ka agency, go na kayo sa starter plan. Meron na yun ang karamihan ng features at sapat na siya para matapos nyo yung gagawin nyo. Pero kung may agency ka at ikaw yung nag-handle ng marketing at sales para sa iba't ibang teams, mas okay na piliin mo yung unlimited plan kasi nag-offer siya ng unlimited sub-accounts. But anyway, once ready na kayo, pindutin nyo lang yung button na to and good to go na kayo. Ayos. So, created na yung account nyo. Ngayon, saan naman tayo pupunta? Yung isang unique high level ay meron siyang agency at sub-account features para sa isang specific na business. So, pag sinabi kong sub-account dito, isang particular business lang yun. Yung agency naman, yan yung nagmamanage ng mga specific na sub-accounts. Ngayon, feeling ko karamihan sa mga nanonood ng video na to ay gusto lang mag-A-B testing para sa sarili nilang business. Kaya magfo-focus ako sa sub-account features. Para ma-access yun, ang gagawin nyo lang ay pumunta sa sub-accounts. I-click nyo to, tapos press create sub-account. Piliin yung blank snapshot, press add manually, ilagay yung first and last name nyo, email, business name, phone number, address, city, yung mga ganun. And bam, ready na kayo. And once nagawa nyo na siya, ganito yung itsura niya. Alrighty. Ngayon, check nyo to. Once na i-click natin to dito, yung click here to switch, pwede na tayong pumili ng specific na sub-account. Tapos, pag pumasok tayo dito, lahat ng features na related sa business na yun, lalabas sa left-hand side. So, meron tayong dashboard, conversations, calendars, contacts, opportunities, payments, marketing, automation, sites, memberships. Ang daming ina-offer ng platform na to. Pero yung mga part na madalas nating paglaanan ng oras ay yung marketing, automation, sites, at reporting. Alrighty. So, pasok na tayo sa marketing. At makita nyo na pagdating sa marketing, ang dami talagang pwedeng gawin. Pwede tayong gumamit ng social media, emails, snippets, at templates. Countdown timers, trigger links, affiliates, brands, at ad managers. Ngayon, yung dalawang pinaka-common na paraan para gumawa ng A-B marketing ay nakasenter sa emails at SMS. At kung gusto mong gumawa ng email campaign, sobrang straightforward lang siya. Pindutin lang natin yung emails tapos press create campaign dito. Makita mo yung iba't ibang email marketing templates. Pwede kang pumili ng kahit alin sa mga templates na gusto mo. Kunwari, itong isa. And boom, ayan na siya. Ngayon, from here, drag and drop na lang lahat. So, pwede mo siyang i-modify sa kahit paano mong paraan na gusto. Lahat ng iba't ibang assets, ayan, nasa left side lang. Walang code na kailangan. At kung bumalik tayo dito, pwede rin nating i-check kung ano mismo yung magiging itsura ng email campaign. Pero makikita nyo rin agad yung point na gusto kong ipakita in a second. So, pagdating sa specific na email marketing campaign na yan, syempre, pwede mo siyang i-customize kahit anong gusto mo. Pero makikita mo rin lahat ng stats related dito tulad ng delivery rate, open rate, click rate, order rate, at mga ganyan. Email delivered, unsubscribe, bounce, spam complaints, at pwede mo itong tignan for all campaigns or pwede rin by specific campaign. So, pwede naman natin ito gawin manually. Pero meron pang mas magandang option. Kapag pumunta tayo sa automations dito at gumawa tayo ng workflow tapos press start from scratch, pwede ka talagang gumawa ng system na siya na mismo yung gagawa ng lahat ng A-B testing para sa'yo. So, kunwari, nasa trade show tayo at ang dami nating nakukuhang emails, numbers, names, may mga handshake, at mga ganun bagay. So, hypothetically, sabihin natin may nag-fill out ng form, paano natin ina-nurture from there para umabot sa point na mag-book sila ng time sa atin? Pindutin natin yung add new trigger dito, punta tayo sa search trigger, and gaya ng makikita nyo dito, pagdating sa triggers, ang daming pwedeng options. Pero sa case na to, gawin muna nating simple. Sabihin na lang natin na yung contract has been created. Or tulad ng nabanggit ko sa example kanina, sabihin natin na may form na na-submit. At dito sa ilalim ng filters, pwede mo talagang piliin kung anong form yung gagamitin. Pero para light lang muna, pipindutin ko na lang yung form submitted. Save trigger. Tapos tuloy na tayo. Tapos from here, pipindutin ko yung maliit na plus button. I-type lang natin yung split. And ayan, makikita nyo na merong dalawang magkaibang paths. Merong path A at path B. Ngayon, kung gumagawa tayo ng kahit anong email marketing,
pwede nating pangalanan yung isa bilang email marketing 1 or lagyan ng specific na name or email marketing 2. And again, nasa inyo pa rin yan. Pwede kayong mag 50-50 split, pwede rin kayong magdagdag ng isa pang path, depende sa inyo. So, i-save na natin yung action dito and boom. So, ngayon kapag may form na na-submit, yung specific na tao na yun mapupunta na sa dalawang magkaibang paths. So dito, once na may form na na-submit, pwede na nating idagdag yung email marketing campaign na kakagawa lang natin para sa specific na tao na yun. So bam, pindutin na natin yung plus button. I-type natin yung send email, boom. Pwede tayong pumili ng template, maglagay ng message, maglagay ng subject, right? Pwede rin tayong maglaro ng iba't ibang subject lines kung gusto natin. Makikita natin kung kanino galing yung email at yung action name. And check nyo to. Sa loob mismo ng workflow, makikita mo rin lahat ng statistics behind it. So ito yung point na gusto kong ipakita. Naalala nyo, gumawa tayo ng email marketing campaign. Sa loob ng campaign na yun, pwede tayong maglagay ng iba't ibang templates sa A/B tests na naglalaban-laban. So makikita natin kung alin yung pinaka-the best. At ganito, kung ano yung gumagana, doon tayo magfo-focus ng maraming attention. So dito, yung action name natin magiging email. Yung subject natin magiging yo, what's up? Save natin yung action and bam. Syempre, kung gagawin mo to for real, make sure na talagang napupunta yung email sa tamang tao na nag-fill out ng form. Kasi kung hindi, masisira yung buong experiment. And gaya ng napansin nyo, pwede nyo rin tong gawin sa kabilang side. So dito, pwede mong gawin through email, SMS, or kahit ano pang gusto nyo. And ganito, kung kinukumpara nyo sila sa isa't isa para makita kung ano talaga yung kumakagat. Kasi look, yung pag-book ng appointment, sobrang unpredictable minsan. May mga time talaga na parang wala talagang gumagana. So kapag nasa ganung dark times kayo, tignan nyo lang yung statistics at i-check kung ano talaga yung mag-work. And syempre, hindi lang to limited sa emails. So kung pipindutin natin dito, makikita nyo na sa communication, pwede tayong gumamit ng SMS. Calling, voicemails, messenger, manual action to call, manual to SMS, conversation AI, at iba pang mga ganung bagay. So isang bagay na highly recommended ko ay mag-set kayo ng specific na objective kung ano ba talaga yung gusto nyong ma-achieve, whether revenue yan or pag-set ng meetings. Make sure lang na yung objective nyo hindi vanity-based. Kasi madalas ang nangyayari, nagfo-focus lang yung mga tao sa maling bagay tulad ng number of views, likes, comments. And kahit okay lang yung mga yun, vanity lang talaga ang nadadagdag nun. Gusto nating itanong yung totoong questions. Ano ba talaga ang nagpapagalaw ng needle sa specific deal na to? And ganyan dapat kayo gumawa ng workflows. And look, gets ko yan. Minsan ayaw mo talaga magsimula from scratch. So pwede mong gawin ay pumunta ka dito sa Workflow AI, describe mo lang exactly kung ano yung split test na gusto mong gawin, tapos yung system na mismo ang gagawa ng lahat para sa'yo. Kasi ang daming options dito. From paano gawin yung isang bagay hanggang sa pag-assist, sa pag-build, hanggang sa pagdagdag ng action. So literally, pipili ka lang sa isa sa mga yon, i-type mo exactly kung ano yung gusto mong ma-achieve at tutulungan ka ng system na buuin yon. Para, di ba, hindi mo na kailangan gawin lahat manually. Kasi look, check nyo to. Lalabas muna ako rito. Kapag pumunta ako sa Create Workflow tapos pumunta ako sa Templates, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. I-check natin yung Lead Nurture. Mabilis lang talaga maging magulo yung mga to. Ito yung ibig ko sabihin. Makikita nyo dito na sobrang daming steps. And look, lahat ng steps na yan, nasa isang line lang. Ngayon, imagine mo kung meron kang multiple if-else statements. Habang mas dumadami yung steps, mas dumadami rin yung data-driven points na kailangan mo para makita kung ano talaga yung nangyayari under the hood. And kaya sobrang importante ng mga workflows na to kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng way para gawin yon. Pero labas muna tayo sa workflow land, balik muna tayo sa marketing at silipin natin yung trigger links. Ngayon, sa mundo ng marketing, pagdating sa trigger links, pwede talaga silang kumita ng pera para sa'yo. Sa bawat pagkakataon na may taong nag-interact sa link sa emails mo or sa SMS messages mo, gugustuhin mong alamin yon. So dito talaga natin ginagawa yung mga links na yon. Ang gagawin mo lang ay pindutin yung add link, i-type yung name na gusto mong ilagay para sa kanya, yung link URL, and bam, ready na tayo. And gawa tayo ng isa just for fun. So, pangalanan natin siyang Google. Lalagay natin yung URL na www.google.com. Tapos, once na okay na yung link mo, pwede ka rin pumunta dito sa Analyze tool kung saan makita mo lahat ng stats behind that specific trigger link. So, yan. Isa pa yung way para gumawa ng A/B testing. Ngayon, yung last path na gusto kong i-cover ay yung nakacenter sa funnels. So, punta tayo dito sa sites. Punta tayo sa funnels kung saan pinangalanan ko siyang balls. And bam! Makikita nyo dito na meron tayong funnel para sa Asay Balls. Recently lang, sobrang obsessed ako sa kanila kasi honestly, solid talaga sila. Ngayon, gumagana to halos katulad lang ng email marketing campaigns kung saan pwede mo siyang i-modify kahit paano mo gusto at ready ka na agad. Check nyo to. Dito sa right side, pwede tayong gumawa ng variation kung saan makakapag-A/B test tayo para, di ba, meron tayong iba't ibang funnels na naglalaban sa isa't isa. Pwede silang may iba't ibang steps, iba't ibang graphics, iba't ibang haba. Ang main point talaga nito ay malaman kung alin ang nagbibigay ng sales at alin ang hindi. At kung gusto mong makita yung stats ng isang specific na funnel, punta ka lang sa stats. Makita mo yung page views, opt-ins, sales, earnings. Makita mo rin yung same details pagdating sa sales. At meron pang mas detailed reporting dito sa reports kung saan makita mo yung iba't ibang reports related sa Google Ads, Facebook Ads, attribution reports, at mga ganyan. So hopefully clear yung message. Pwede kang mag-A/B tests sa iba't ibang paraan.
Gaya ng nakikita nyo, sobrang dali lang mag-launch ng email marketing or SMS campaigns. Ang gagawin nyo lang ay pumunta sa contacts. Lahat ng contacts nyo nandito lang. So meron akong sample dito na nakalagay. Yo fam, i-click nyo lang yan. Ngayon, once na napili nyo na lahat ng tao na gusto nyo padalhan ng SMS or emails, pindutin nyo lang yung SMS or email at pwede nyo na agad isend yan. Pero personally, ang highly suggested ko ay tingnan nyo yung part na may smart list. Tapos i-make sure nyo na meron na kayong specific na tag na naka-assign sa bawat tao. Ngayon, ang ibig kong sabihin ay hindi naman kasi pare-pareho lahat ng tao. Kunwari, pumunta kayo sa isang trade conference sa Indiana na focused sa restaurants versus isang tech convention sa San Francisco. Magkaiba yan ng mga type ng customers with totally different personalities. So, gusto natin magkaroon ng smart lists. Para tuwing magmamarketing tayo sa bawat group, pwede natin silang i-A/B test sa isa't isa para makita kung ano talaga yung nag-work. Pero again, lahat ng SMS at email marketing pwede nyong gawin dito lang. And once pumunta na kayo sa marketing tool, i-click nyo yung emails. May kita nyo lahat ng stats behind each specific campaign, pati lahat ng analytics. Tapos, kung pupunta naman kayo sa campaigns, may kita nyo silang lahat dito. Pati yung mga templates na pwede nyong idagdag sa workflows. Then, pagdating naman sa workflows para sa lahat ng automations, sa tuwing may bagong taong papasok sa funnel nyo, pwede nyo silang split sa dalawang magkaibang paths para mapunta sila sa dalawang magkaibang journeys. Tapos from there, pwede nyo silang i-nurture gamit emails, SMS, or kahit paano nyo gusto. And sa dulo nito, pupunta ako sa reporting tab, tapos attribution para i-cross-reference yung mga bagay-bagay at makita kung ano yung nag-work versus ano yung hindi. Para, di ba, pwede tayong mag-double down sa isang bagay. Pero again, para sa mga tulad ng trigger links, email marketing, SMS marketing, workflows, lahat yan, meron din silang sariling statistics. At once may mahanap kang winner, pwede ka nang mag-go big. Pero i-make sure mo lang na tuloy-tuloy pa rin yung A/B testing. And ayan na guys, as you saw, sobrang dali lang mag-run ng A/B tests sa high level. Tandaan, ang magagandang idea ay lagi nagsisimula sa maliit. Tapos, palakihin na lang once mahanap mo na yung winner. And bago ako umalis, isa pang i-recommend ko ay make sure nyo na hindi kayo nagtetest ng sobrang daming bagay sabay-sabay. Kasi kapag ginawa nyo yun, madidilute lang yung results. Mag-focus kayo sa isang bagay at sa real objectives, kung ano man yung definition nyo nun. And tandaan, katulad lang ng stock market, yung maliliit na improvements nagko-compound over time. Kung gusto nyo i-try yung A/B testing mismo gamit ang high level, i-check nyo yung link sa baba sa description. And kung may nakuha kayong value sa video na to, please make sure na mag-like at mag-subscribe para mas marami pang videos ang magawa namin na ganito. Kasi sobrang lang tulong nun sa pag-support sa channel. Till next time, peace.